Magandang araw po sa ating lahat. Napakaganda po ng gospel at akma po sa pag-uusapan natin ngayon, which is yung bunga ng Espiritu Santo na kapayapaan. Um, as always, we find peace in the presence of God. Yun yung lakas natin. Kaya hindi ho tayo nagsasawa lumapit, manalangin. Kasi doon natin natatagpuan sa Diyos ang kapayapaan. So, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord Jesus Christ, you said you are the Prince of Peace. There are a lot of areas of our life that we are burdened, we are tired, sometimes confused. But this afternoon, Lord, fill us with peace. Lead us to still waters and allow, Lord God, our struggles be overwhelmed, be overcome, Lord, with your presence. Take away all fears, all worries. Take away, Lord God, everything that robs us of peace. And this afternoon, Lord, inaasahan po namin ang iyong presensya, ang iyong mga salita, at higit sa lahat, ang iyong pagmamahal, yung magbigay sa amin ng kinakailangan namin kapayapaan. All this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hallelujah. Magandang hapon po ulit sa ating lahat at nawa ang presensya ng Diyos ay patuloy na sumakop sa atin. Alam niyo po, nung Sunday, I was sharing na meron po akong pinitang isang marriage encounter group. Ang topic po namin, this is the month of May, ang topic po namin ay si Mama Mary. Specifically, yung sinabi ni Mama Mary na, "Be it done unto me according to your word." Yung muna yung umpisahan natin, doon natin tignan yung ano yung kapayapaan na binabanggit ni Lord. Kasi yung sa kwento, makikita natin, nung binati siya ng anghel, ang unang reaksyon ni Mary ay medyo nagulat, na-shock. Sabi ni Angel Gabriel, "Greetings, you have found favor to God." No? Blessed are you among women. Sinasabi niya yung na sigulat siya bakit binabanggit. Tapos may binigay na pangako, magdadalang tao ka, papangalanan mo siyang Jesus. Ang gusto kong parte ng kwento yung tanong ni Mary, paano mangyayari yun? Hindi inalis yung human side ni Mary. Hindi inalis yung pagiging tao. Kasi tayo, magandang maalala natin na yung pagtatanong o yung pagkaranas din ng worry, pagkaranas din ng takot, no? Ay, isa lamang paraan para isuko natin ang ating mga sitwasyon sa Diyos. No? Kaya nga nung sinabi ni Mama Mary na, "I am the handmaid of the Lord, be it done unto me." Sabi nga, sinabi mo yung kababaan loob ko, ako na may tagasunod lang. Ako na may alipin lang. Kaya mangyari nawa yung gusto mo. And I believe after that decision, she found a peace gaya ng pangako ni Lord na yan. "Peace I give you, my peace I give you, not as the world gives." Hindi katulad ng binibigay ng mundo. Kasi kung susundan po natin yung istorya ni Mama Mary, nung nagbuntis na siya, tapos uuwi siya kay Joseph. So, siyempre iniisip na rin, masasaktan niya si Joseph, meron mga tao na magpe-persecute sa kanya, may mga tao na baka nga batuhin pa siya. Pero sa lahat ng yun, mapapuna natin, yung presensya ng Espiritu Santo sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng courage at peace harapin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, marami tayong hinaharap araw-araw. So, minsan, persecution,
minsan problema sa pamilya or personal problems, minsan bad news, maaaring, walan ng trabaho or may namatayan. But and yet, yung presensya ng Espiritu Santo sa puso natin, minsan hindi mo rin maipaliwanag. How can you explain na namatayan ka, umiiyak ka, pero there is this kind of peace that alam mo, yung namatay will be in the presence of God. There's this kind of peace na nawalan ka ng trabaho, nawalan ng hanap buhay o yung negosyo bumagsak. And yet, di mo alam. Ang alam mo lang, di ka pababayaan ni Lord. Naka-ankla yung buhay natin sa Diyos. At pag naka-anchor, doon natin makikita na yung peace din ng Diyos ay sumasakop sa atin. I specifically remember yung last job ko before I went full time. Kwento ko na sa inyo, manager po ako sa isang malaking kumpanya, distributor po kami ng Red Bull, mga sweet product. And I was earning really good money. Tapos meron akong yung may butika, really good. Life is really good. But isang pitik lang. I was forced to resign. I was forced to give up yung butika. Yung relationship ko sa matagal kong girlfriend was nagkahiwalay kami. And yet, hindi ko maintindihan. Bakit? Okay lang ako. Hindi ko maintindihan na nasasaktan ba ako? Siyempre, naghiwalay kami. Ang tagal kong girlfriend doon. Siyempre, nagkaroon din ako ng fear. Lahat yun, naramdaman tao eh. Pero, at the back of my mind, kaya, alam ko, may magandang mangyayari. Alam ko na, hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi ko sinabing hindi ako nabagabag, hindi. Sinasabi ko, ayos lang. Malalagpasan natin ito, malalagpasan ko to. Kasi kasama ko ang Diyos. Kaya ako binabanggit si Mama Mary kasi ang dami niyang dinaan ng struggle. Buntis siya, bumiyaya siya papuntang Egypt. Tapos nung manganganak na siya, wala pang siyang matuluyan. No? Kung ako nga si Mama Mary, sasabihin ko, anak mo naman tulog, bakit kailangan ko pang mahirap? But she suffered. She was in pain. Hindi nawala yung pain eh. Hindi nawala yung problema eh. Pero hindi rin nawala yung presensya ng Diyos. Hindi rin nawala yung pananampalataya. Ang kapayapaan, hindi kasi natin trabaho. Trabaho yun ng Diyos para sa atin. Regalo nga eh. Bunga nga ng Espiritu Santo. Hindi bunga ng mabuting gawa natin. Hindi nga bunga ng pananampalataya eh. Bunga yun ng pag-ibig ng Diyos. Sarap sana sabihin eh. Malakas kasi faith ko eh. Kaya kahit anong problema dumating, hindi ako yung kapayapa. Kung meron man tayong kapayapaan, regalo pa rin ng Diyos. Kung nakagagawa nga tayo ng mabuti, trabaho pa rin yun ng Diyos eh. Kaya walang may pagmamalaki. Kaya nga napakagandang makita natin yung kay Mama Mary hanggang doon sa dulo ng cross. Hallelujah. Hanggang inilibing na si Jesus. Umiiyak. Nasasaktan. Okay lang. Hindi ko sinabing okay lang na nasasaktan ako. Ang magiging okay ako. Magiging maayos din ang lahat. Kaya nga, last week sabi ko na iwan yung notes ko. Kasi may nabasa ako, sabi niya, there are 3 terms na ginagamit natin to describe yung peace ng Diyos. Number 1, yung number 1 term is, He is a God of peace.
Prince of Peace nga si Jesus eh. Na pag sinabi nating Prince of Peace, talagang siya yung sa kanya manggagaling yung kapayapaan. Hindi sa kanya magagaling yung gulo, hindi magagaling yung problema, hindi magagaling yung sakit, kasi kapayapaan siya eh. Kaya nga, balikan natin yung Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me into still waters. Dinadala niya tayo papunta sa kapayapaan. Hindi niya tayo dinadala papunta sa kaguluhan. Kaya nga kung may mga desisyon tayo na hindi papunta sa kapayapaan, masisigurado natin hindi yun ayon sa kalooban ng Diyos eh. Amen. Desisyon natin, pumatol. Desisyon natin na huwag magpatawad. Desisyon natin na magalit. Mga tuwiran tayo na, ako naman, ayoko makipag-away. Ayoko nga yan. Pero pagka ganito nga naman, siguro naman, di ba, mag-iintindihan nyo na rin. Oo, maintindihan. Please, brothers and sisters, that's what we're talking about. Because the God of peace, kung nananahan yan sa puso mo, nananahan sa puso natin, ang lakad natin, lakad papunta sa kapayapaan. Lakad papunta sa pakikipag-ugnayan, pakikipagkasundo. Reconciliation ang lakad natin. Bakit? Ang hinahanap natin, Diyos. Ewan ko lang kung nararamdaman mo ito. Nagagalit ka pag galit ka. Naiinis ka pag inis ka. Maliwanag ba yun? Ano ibig kong sabihin? Nagagalit. Bakit ba ako nagagalit? Lord, bakit ba ako, parang nagagalit ka? Bakit? Galit na galit ka. Nalalaman mo, nare-recognize mo, yung kapayapaan, ninanakaw ng galit. Ninanakaw ng inis, ninanakaw ng tampo, ninanakaw ng hinanak. Ninanakaw yung kapayapaan. Kaya nga, obstacle yun eh. Unforgiveness is a big obstacle. Why we do not experience peace? Because God is a God of reconciliation. And when there is unforgiveness in our heart, diba, hindi ka naman talaga masaya at payapa na meron kang kaaway. Kaya nga malungkot, di ba? Pagka payapa ka nang may kaaway ka. Di ba malungkot yun? Kasi ang salita ng Diyos na pinakikinggan natin, ang bunga niyang kapayapaan. Malungkot na payapa tayo matutulog ng may kaaway. Malungkot na parang wala lang nangyari na nagsalita tayo ng masakit. Kapatid, sigurado ako nararanasan mo yan eh. Yung may nasabi ka na kahit pabiro lang, pagtalikod mo, the Holy Spirit disturbs your peace. Napuna mo ba yan? Nagbibiroan tayo, halimbawa. Ako minsan nangyari sa akin, nagbibiroan kami. Nagbiro ako. Nagtawa na lang. Pati nga yung biniro, nagtumawa eh. Pagtalikod ko, ramdam ko agad eh. Bumalik ka, mag-sorry ka, na-offend siya. Because the Holy Spirit will disturb us when we become comfortable with things that robs us of peace. Nangatwiran pa nga ako. Wala naman, hindi naman nagtumawa nga siya eh. Na-offend mo siya. He is a God of peace. Kaya nga, ang ganda-ganda ng pagkakasabi niya, di ba? My peace I give you, I leave you my peace. Binibigay ko sa inyo, ang sinasabi niya, binibigay ko sa iyo yung presensya ko.
Yun yung gospel, eh. Ang iniiwan niya, yung kanyang presensya. Sabi nga, sabi sila, aalis ako, hindi kayo makakasama. Pero yung ibon ko, omnipresent nga eh. He is everywhere eh. Ano pa yung isa? He is a God of peace. Ano yung pangalawa? Peace of God. Ano yung peace of God? This is an assurance. Una, presensya niya. Pangalawa, protection niya. Pangatlo, provision niya. Pang-apat, pag-ibig niya. Yun yung kapayapaan. Doon tayo kumukuha na sabi nga, daanan ulit natin yung Psalm 23. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Payapa ako kahit may dilim sa buhay ko, payapa ako kahit marami akong problema. Kasi kasama ko ang Diyos. Yung kapayapaan ng Diyos, katambal ng presensya niya. Doon tayo kumukuha, humuhugot. Kasi hindi natin trabaho, hindi yung bunga ng mabuting gawa natin eh. Bunga yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naalala ko tuloy yung pinsan ko. Nagsisharing siya, sabi niya sa amin. Alam niyo, yung naoperahan si Chad, yung bunso niyang anak, bunso. Na-aksidente, nagbabasketball, na-aksidente. Pumama yung ulo sa lapag. Nagkaroon ng concussion at kailangan operahan. Kasi sabi ng doktor, delikado yung pagkakabagsak. Sabi niya nung inooperahan ng anak ko, nandun lang ako sa chapel, umiiyak ako. Pero hindi ko maintindihan bakit. Alam ko magiging okay. Basta at peace lang ako. Hindi dahil sa alam kong gagan, basta alam ko lang nahawak siya ni Lord. Peace that surpasses all understanding. Peace that overcomes human emotions, daily situations. God of peace, peace of God. Yung third, peace with God. A relationship with God, yung vibrant, buhay yung relasyon. May buhay, may prayer life, may daily going to mass or sacraments as often as we can. Yung word of God, seeking the will of God, pursuing what is pleasing to God. Lahat yan ang bunga ay kapayapaan. Hindi ko lang kung nararamdaman niyo ba ito? Yung hindi ako nakasimba ngayong araw na to. Hindi naman linggo, wala ka namang gagawing kasalanan. Basta alam mo lang, medyo may lungkot ng hindi ako nakasimba. Sorry wala ka namang ginawang malaking kasalanan. Basta yung na-inlove ka sa Diyos, at hindi kayo nagkita o nagkatagpo, merong kasi yung presensya nga niya, paulit-ulit ko pong didiinan niya. Yung relasyon natin sa Kanya, nagbubunga ng kapayapaan. Ilang beses ba sa atin nangyari na meron tayong mga dinadaan ng problema, tapos may narinig tayong word of God. Maaaring sa homily, maaaring sa talk, maaaring sa insight mo, maaaring sa sharing, hallelujah. Lahat ng nararamdaman mong burden, biglang, okay na ako. Pagiging okay ako yun.
pinalitan ng kapayapaan yung stress na nararamdaman mo. Bakit? May narinig kang salita ng Diyos. That is peace with God. Excuse me po. Yun yung peace with God. A reconciled relationship. Yan, daanan natin. Kaya hindi na masaya ang may kaaway. Hindi na masaya yung nagsasalita ng masakit. Hindi na masaya yung nagbibigay katwiran pagka tinatamad magdasal, tinatamad magbasa ng Bible. Hindi na masaya. Hindi nga masaya na nakikipagchismisan eh. Hindi nga masaya na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi nga hindi yung peace with God eh. Let me emphasize this. The Holy Spirit will disturb us if there is something in our heart that robs us of the peace of God. Babagabagin tayo. Kaya yung kapayapaan natin nayayanib. Naguguluhan, ika nga. Relationship. Si Mama Mary, gusto ko yung kanyang kasi yung pakikipagrelasyon niya, nagsimula sa isang dasal. Maigsing dasal. Be it unto me according to your word. Hindi yung gusto ko, Lord. Ika nga, si Mama Mary kasi wala nang naging mahalaga kundi si Lord. Yung kalooban. Naalala niyo ba itong kantang to? Kakanta na naman ako. Yung kanta na, take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the lahat ng meron ako, Lord, iyo. Yung mga paniniwala ko, yung mga biases ko, mga opinion ko, mga pangarap ko, mga plano ko, Lord, sa iyo yan. Mahalaga sa akin yan, Lord, pero mas mahalaga ka kaysa sa mga bagay na yan. At ang kapalit nun, payapaan. Ilan ba sa atin na nag-struggle dahil sa unanswered prayer? Ilan ba sa atin na na-disappoint, na may binagtampo kasi may mga pangarap na hindi natupad. May mga plano na hindi nangyari. Kaya pala pag natutok ang isuko ito, isurrender ka nga sa Diyos. Ang kapalit kapayapaan. Hindi ko po sinasabi wag na tayong mangarap ha. Hindi ko po sinasabi na wag na tayong magplano ha. Hindi po. Pero lahat ng plano natin, lahat ng pangarap natin, pinapasakop natin sa kalooban ng Diyos. May mga bagay na kung ako lang po masusunod, number one na bagay na gusto ko is umuwi si Angel dito sa akin para maalagaan ko, lalo ngayon na palaging may sakit. Lagi kong umuwi ka na muna sa akin na kaya ayun na umuwi kasi si Lord. Marami din para sinusuko ko na lang doon. Ikaw pong bahala sa kanya. Yung anak kong lalaki po, yung nag-aaral. Takot na takot ako na baka hindi siya makagraduate. Baka
Ika nga, hindi maging maganda yung kinabukasan niya, dahil magpapamilya siya. Kaya yung push ko sa kanya mag-aral. Mag-aral ka, at madalas may conflict kami doon. Hindi, that area of my life, I must admit, walang kapayapaan eh. Takot ako hindi siya mag-graduate, gagalit ako pag di siya, ang dami, lahat negative eh. Hanggang hindi na nga siya tumigil siya mag-aral. Not because pinatigil ko, but ayaw ka naman mag-aral dad. Nagalit ako, hindi ko na siya mapilit kasi maski enroll ko siya, hindi na siya papasok, ayaw niya eh. Natagpuan ko ulit yung kapayapaan. Lumuhod ako, sabi ko, Lord, hindi ko kayang kontrolin kinabukasan ng anak ko eh. Pero ikaw, Lord, ang nagsabi, alam mo yung mabuting plano mo sa kanya para sa maganda niyang kinabukasan. Ang dasal ko lang, Lord, pumayag siya dun sa magandang kinabukasan na inihahanda mo para sa kanya. And looking at my son, looking at his family, sulit din yung struggle. Okay sila, maganda yung relasyon nila mag-asawa ng mga anak. And natuklas ako habang pinipilit ko yung gusto ko eh. Wala yung kapayapaan eh. Dapat ganito, dapat ganyan. Maraming tao nakangiti. Pero hindi peaceful ang puso. Bakit? May unforgiveness. Hindi mapigilan yung bibig. A relationship with God is the foundation of a life lived filled with peace. Amen. Second point is, maganda natin para lumago yung ating kapayapaan is yung to find rest in Jesus. To find yung faith natin, dun tayo tumatakbo kay Lord. Yung kapatid ko po na binabanggit ko po sa inyo, kailan ko, yung Sabado, hindi, yung Linggo, pag uwi ko, dinaanan ko siya at kinumusta ko siya. Bagsak na bagsak. Sabi ko sa kanya, kaya ka ba? Saan kuya? Pray tayo. Pray over kita. Sabi niya, sige kuya, hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Pray kami. Deliverance ko talaga siya. Birang-bira ko gawin yun eh. Pero pray ko sila. But that day, I was inspired. Yung yakap sa akin ng kapatid ko, yung crying. Kuya, thank you. Thank you, kuya. Ang laki nung tinik na nabunot sa akin. Kasi nagdasal tayo. All along, kuya, kaya ko kasi pinababayaan ako eh. Hindi. Yung faith natin, lalo-lalo na kung na-share natin is allows us to be overwhelmed by the peace of God. Naalala niyo si Abraham, he is called the father of faith. Nung sinabi ni Lord sa kanya, Abraham, offer mo sa akin yung anak mo. Ano yun? Kasi kung babasahin na natin sa Bible, parang sumunod lang, wala nang struggle eh. Parang hindi kasi parang hindi tao eh. Ako, naniniwala ako na si Abraham, Lord naman, pangako mo ito eh. Huwag naman. No return, no exchange, walang bawian. Sa offer mo sa akin. With a heavy heart, naglakad siya. At wala pa namang cellphone, wala nagte-text sa kanya. God will provide, di ka pababayaan ni Lord. Wala kang ganun. All he has is a faith
na nagsasabi sa kanya, Lord, hindi ko naiintindihan to, pero alam ko, may pangako ka sa akin. At yun ay tutuparin mo. Yung kapayapaan niya, nandun yung bigat, nandun yung struggle, but yung pakikipag-ugnayan niya sa Diyos, yun yung nagbigay ng peace that allows you to continue this journey of faith without the support of other people, but only his faith in God. Kayo po ba meron ng mga naging sitwasyon sa buhay na wala kayong masabihan? Yung bang ika nga sa atin lang to, Lord. We were crying. We were siguro hindi ka rin makatulog, nag-struggle, lahat. And yet, there is this blessed assurance. Malalagpasan mo yung dinadaanan mo. And somehow, you found peace in that truth. Sabi susukon kay Abraham kasi ang haba ng biyahe. Maglalakad ka. Pero yung pananampalataya niya, natuto pa rin ng Diyos. The blessed assurance that God will fulfill His promise. Ano pa po? Yun nga yung surrender. Binanggit na ho natin kanina. Surrendering means bahala ka na, Lord. Yung dasal na yun is so powerful. Simple lang. Bahala ka na, Lord. 4 na salita lang. Ano sa English yon? Your will be done. 4 na salita din. Pero once na i-surrender mo, ibubuhos ng Diyos yung kapayapaan kasi ibubuhos niya sa yung Holy Spirit. At kasabay ng Holy Spirit, yung kapayapaan that surpasses all understanding. You know what I'm talking? Sigurado kong naranasan niya. Sigurado kong marami situation sa buhay natin that in our journey with God, tagpulan tayo ng kapayapaan. Hindi dahil solve na yung problema, kundi dahil yung pananampalataya mo allows you to surrender everything to God. Kapataw, paano palagay yung pananampalataya is to live in peace with everyone. Sabi sa Bible, sabi ni St. Paul, make every effort to live in peace sa lahat. Sabihin, hindi tayo naghahanap ng kaaway, naghahanap tayo ng kasundo. Naghahanap tayo ng paraan palagi para sa kapayapaan. We become not only peace-loving people, but we also become peacemakers. Amen. Hindi ka nagsusulsol para lumaki yung away. Nagsusulsol. Gamitin ko ng salita na rin. Susulsol ka para magkasundo. Talagang tamang-tama yung sinasabi. I love you, Lord. Pero itong taong to, Lord, di kita pwede mahalin. Ito, kasi masama ugali ito eh. Chismosa to eh. Bossing to. Lahat. Hindi. Yung relasyon ko sa Diyos,
bubuhos yung Espiritu Santo para makipag-ugnayan ako at makipag-reconcile sa kapwa ko. Kasi yung full circle of forgiveness, I forgive, God forgives me, God forgives me, I forgive. Doon kumiikot, doon gumagana yung kapayapaan. The full circle of love. Tumanggap ako ng pagmamahal, ibibigay ko yung pagmamahal sa doon yung bunga ng kapayapaan. Naalala ko, may taong nagpa-counseling sa akin. Tagal na to siguro, mga 10 years ago na. May umutang sa kanya ng pera. Hindi ako mga 300,000. Sabi niya sa akin, hindi na ako makatulog, brad, kasi hindi nagbabayad. Yung siningil ko sa pagalit at inaway-away pa ako. Hindi ko alam, brad, sa totoo lang, wala na akong kapayapaan. Gusto ko na magpunta nasa ibang bansa, sa consulate, magrereklamo ko. Kasi ayaw nga akong bayaran. Parang magpwersan. Ano bang gagawin ko, Brad? Sabi ko sa kanya, magkano may utang sa'yo? 300,000. Oh, laki, no? Year mo, ilang taon mong pinag-ipunan yun. Sabi ko sa kanya, kung pupunta tayo sa palengke ngayon at may nagtitinda ron ng kapayapaan at masarap na tulog, ang halaga niya 300,000. Bibilin mo kaya yun? Sabi ako naman, Brad, kasi kailangan ko, hindi na nga ako makatulog eh. Isang linggo na ito, baka magkasakit na ako, nagtatrabaho pa ako. Wala na, nagdarasal ako, hindi na ako makapagdasal, Brad, kasi galit na ako eh. Nagsisimba ako, hindi ako mag-concentrate sa misa kasi galit ako. Sabi ko sa kanya, unang-una, patawarin mo. At tanggapin mo na baka hindi siya magbayad. Daya naman nun, Brad. Paano yung pinagsipunan ko? Paano yung hirap ko? Ganun-ganun na lang ba yun? Hindi ko naman sinasabi sa'yo, huwag kang maningil eh. Maningil ka. Pero tanggalin mo yung galit. Tanggalin mo yung sama ng loob. Yun yung nagpapabigat sa'yo eh. Yun yung nagpapahirap sa'yo eh. Hindi naman hindi ka makasingil eh. Yung ngit-ngit mo. Yun yung naglalakaw ng kapayapaan mo eh. Tanggalin mo yung ngit-ngit. Kung magdarasal ka, Lord, turuan mo akong matanggap ang sitwasyon na ito. Sabay dasal pa rin, PS. Mo sa laro para makabayad sa akin. Yun ang dasal mo, tapos natatawa siya sinabi ko, sa kanya hindi ko naman sinasabi, huwag kang maningil eh. Karapatan mo yun, pinaghirapan mo yun. Pero huwag mong pahirapan yung sarili mo sa galit. Tatawarin mo siya. At dasalin mo na kung saka hindi siya makabayad, mapatawad mo siya. What are the things that robs us of peace? Una, of course, worry. Yung mga potential na may maaring mangyari sa future, nag-aalala na tayo. Hindi natin hawak yung kinabukasan. Pero isa lang ang sigurado natin. Yung Diyos natin ngayon, kasama natin ngayon, ay Diyos na nandoon na sa kinabukasan natin. Ulitin ko po yan ha. Hindi natin hawak ng kinabukasan natin. Hindi natin alam yung mangyayari sa kinabukasan natin. Kaya huwag na tayo mag-worry doon. Kundi paubahiyan natin sa Diyos yung kinabukasan natin. Kasi yung Diyos na kasama natin ngayon ay Diyos na nandoon na sa kinabukasan natin. Kaya nga isa sa
paborito kong binabanggit is, bago pa dumating yung problema natin, alam na ng Diyos yung solusyon para doon. Why worry? Alam na niya eh. All we have to do is to submit to Him. Sometimes I felt na overwhelmed sa mga bills, payables, but I always look back for the many times na nag-struggle din ako financially, pero nalagpasan ko naman lahat eh. Hindi dahil sa lakas ko, hindi dahil sa diskarte ko, kundi God has sustained me. Kaya nga ako gusto ko makinig ng mga sharing eh. Kasi bakit? Lord, oh, pinagaling mo siya. Mapapagaling mo rin ako. Lord, oh, bless mo siya. Oh. Sigurado ko yung blessing para sa kanya. Available din para sa akin. Another thing that robs us of peace is fear. Yung mga kinatatakutan natin sa present situation natin. Yung parang kapatid ko, mapuputulan ako. Yeah, mapuputulan na kami ng ilaw, mapuputulan na kami ng tubig, mapapalayo siya sa bahay. Ganun yan sinasabi sa akin. Gulat siya nung sinabi ko sa kanyang bayad na yung ilaw mo. Bayad na yung bahay mo. Saka ko mo ng pera, kuya. Hindi sa akin galing ito. Yung kapatid natin, nag-worry siya, pinausap ako. Sinabi ko yung sitwasyon niya. Ako na nagbayad, hindi ko pinadaan sa'yo. And she was crying. Takot na takot kayo. Dati kong sinasabi sa sa'yo. Pag natatakot kami, motor ka naman, pumunta ka ng simbahan. Huwag ka magmukmok dito sa bahay habang nagmumukmok ha. Lalo yung takot mo, yung worry mo, yung anxiety mo, mamamagnify yan. Bakit hindi mo i-convert yung takot mo sa prayer? Lord, natatakot po ako eh. Ang dami ko pong inisip, yung babayaran ko. Lord, hindi ko alam ang gagawin. Convert everything into prayer. And lastly, kanina pa nga natin binabanggit, conflict and broken relationships. Hindi na. Last week, yung miniature na, I think 2 weeks ago, hindi ko po matandaan. Na-conviction doon sa pinagkikwentuhan, sabi niya, magre-reach out ako sa anak ko. Sabi ko, kung alam mo lang, sabi ko, Lord, wow. Wow. Ang goal kasi natin dito, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos is how to avoid conflict and live in peace with everyone. Hindi natin kontrolado ugali nila, hindi natin kontrolado yung isip nila. Pero pag pinayagan natin kontrolin ng Holy Spirit yung ugali natin, hindi tayo makokontrol ng ugali natin. Usually, ganun kasi yung binabanggit eh. Hindi naman natin kontrolado sila, hindi naman natin sila mababago, yung sarili lang natin mababago natin. Hindi rin totoo yun. Hindi natin sila kaya kontrolin, hindi natin sila kaya baguhin, pero hindi rin natin kayang baguhin yung sarili natin. Trabaho pa rin yun ng Holy Spirit. Kaya pag binabago tayo ng Holy Spirit, lakas. Binabago tayo, control tayo ng Holy Spirit, nakakapumuhay tayo ng may kapayapaan. Nakakapumuhay tayo ng may pagkakasundo. In ending po, sabi nga ng I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. Worship. A surrender for heart, a surrender for mind, a surrender of who we are.
to the Prince of Peace, to the King of Kings, allows Him to fill us with the Holy Spirit, to fill us with peace. Amen. Let us pray po. Um, I want you to silently pray for anything that burdens you right now. For any conflict, animosity, no? Kahit gano'n lang kaliit. And surrender natin kay Lord. And if there is confusion, if there is any form of disappointment in your life, let us surrender it to God now, right now. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Draw us closer to you, Lord. Today, Lord, let there be a new Good job. outpouring of the Holy Spirit in our life, especially in areas of our life Sit down. na nag-i-struggle kami, nabibigatan, nasasaktan, nako-confuse. Areas of our life na merong conflict, merong brokenness, broken relationship. Draw us closer to you, Lord, and let the Holy Spirit take control of those areas of our life. Take control of our emotion. Take control of our thoughts, lalo na kung nag-o-overthinking kami. Ang mundo magulo, Lord. Kaya pag wala ka sa amin, lalo kaming naguguluhan. Araw-araw ng aming buhay, Lord, sasamahan mo kami. Aakagin mo kami. Ibabangon mo kami. And let the peace, your peace that surpasses all understanding, overflow in our heart. Overflow in our mind. Allowing us to rest. Allowing us to anchor our lives to you. And allowing us to be led by you in still waters. Lord, we surrender all understanding, all reasoning, all stubbornness to your love. Mama Mary, you are full of grace. Let your prayer, Mama Mary, let your mantle of love and protection allows us to continually experience the peace of your Son, Jesus. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Salamat po. Magandang hapon sa inyo.